po mga kabayan, welcome to my channel, Teacher Tini Talks, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pangkabuhayan, kaperahan, at hanap buhay. And for today's video, narito ang 6 na money traps na uubos sa pera mo. Usapang kaperahan para sa OFW at empleyado. Tunay na kahanga-hanga ang kasipagan ng bawat Pilipino. Mula sa ating mga bayaning OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa hanggang sa mga empleyado at masang Pinoy na nagtatrabaho ng tapat araw-araw. Pinaghihirapan natin ang bawat piso. Pero nakakapagtaka, hindi ba? Bakit kahit doble kayod na tayo, parang palaging kulang? Bakit tila ang hirap umangat sa buhay at ang utang ay parang anino na palaging nakasunod? Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa dami ng iyong kinikita. Madalas, ang problema ay nasa mga financial blind spots o mga money traps na unti-unting umuubos sa ating pinaghirapang pera. Kaya naman, sa video nito, tatalakayin natin ang 6 na pinakamalaking bitag na kailangan iwasan ng bawat Pilipino. Kung gusto mong matuto ng tamang diskarte sa kaperahan, panoorin mo ito hanggang dulo. Trap number 1. Ang para sa iba syndrome. The culture of financial martyrdom. Ito ang pinakamalaking bitag, lalo na para sa mga kabayang OFW. Gusto nating suklian ang sakripisyo ng pamilya. Gusto nating sagutin lahat ng luho ng mga kapatid at kamag-anak. Ang ending, nakuha mo ang sahod mo, pero bago pa man ito dumikit sa palad mo, naka-allocate na ito sa pagpapasaya ng ibang tao. Pwedeng padala, pwedeng regalo, pa-cargo, pa-party, kung ano-ano pa. Magiging ATM ka ng pamilya mo. Uuwi ka sa Pilipinas, wala kang naipon, pero sila may bagong gamit. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa halaga ng padala. Trap number 2. Ang sumpa ng 5-6 at loan sharks. Kapag nagipit, sabi nga nila, kanino kumakapit. Mabilis at madaling solusyon ang kumuha ng utang sa mga may mataas na interes tulad ng 5-6 o di kaya yung mga online lending apps na may matataas na interes. Ang simpleng utang ay mabilis na nagiging snowball ng interes. Imbes na pambayad mo sana sa pangangailangan, sa interes na lang napupunta ang pera mo. Kaya hindi ka na nakakaahon. Trap number 3. Lifestyle creep. Nag-upgrade ang sahod, nag-upgrade din ang gastos. Tumataas ba ang iyong sweldo? Congrats! Pero kung kasabay ng pagtaas ng sweldo mo ay ang pag-upgrade agad ng lifestyle mo, mas mahal na kondo, mas bagong sasakyan, mas madalas sa coffee shops, mas madalas na pag-Shopee, online add to cart at parcel, nahuhulog ka na sa bitag na ito. Mas malaki ang kinita mo, pero mas malaki naman ang buwan ng obligasyon mo. Nagiging salary to salary ka pa din dahil wala kang natitirang buffer sa dulo ng buwan. Mas mataas ka na sa utang kaysa noon. Kung dati hindi ka qualified, offeran ng credit card dahil lumaki ang sahod mo, at tanggapin mo lahat ng credit cards, kaskas pa more. Trap number 4. No emergency fund. Kapag may sahuran, or kapag may sakuna, may utang. Kapag nagkakasakit ang anak, nasiraan ang sasakyan, o nawalan ng trabaho, saan ka kukuha ng pambayad mo? Kung wala kang emergency fund, katumbas ng 3 hanggang 6 na bang gastusin, ang sagot ay uutang. Ang kakulangan sa proteksyon ay direktang humahantong sa hindi planadong utang na siyang sisira sa iyong financial timeline. Trap number 5. The wag mong tipirin ang sarili mo trap. Ang tawag dyan, immediate gratification. Habang totoo na kailangan nating mag-enjoy paminsan-minsan, marami ang gumagamit nito bilang excuse para sa labis na paggastos. Example, deserve ko naman ito, napagod naman ako sa every sahod, kakain sa labas, diba? Deserve ko ito mindset. Ito ay nagiging impulsive buying na walang kinalaman sa budget. Ang mga simpleng gastos na ito, online shopping, parcel araw-araw, o ang pag-gimmick, kahit yung simpleng pagkain sa labas, ay madalas na hindi mo napapansin, pero kapag pinagsama-sama ito
Ito na ang nagiging dahilan kung bakit zero balance ka bago pa man dumating ang susunod na sweldo. Trap number 6, financial illiteracy. Hindi alam kung saan patutungo ang pera. Magaling ko ang kumayod, hindi ka naman marunong mag-budget. Maraming Pinoy ang hindi alam kung saan napupunta ang kanilang sahod. Walang budget, walang tracking, walang plano. Kaya ang kinakahinatnan, parang butas or parang bula na naglalaho ang sahod. Parang butas ang bulsa, di ba? Kuha ka lang ng kuha, hindi mo namamalayan, zero balance na pala. Hindi mo maayos ang problema na hindi mo nakikita. Kapag hindi mo alam ang iyong cash flow at financial standing, ikaw ay clueless at madaling mahulog sa utang. Ang solusyon ay nasa kaalaman at disiplina. Ang utang ay hindi dapat maging permanenteng bahagi ng buhay Pinoy. Ang pag-iwas sa mga bitag na ito ay nagsisimula sa edukasyon at pagbabago ng mindset. Tamang disiplina. Kailangan nating maging mas matalino sa paghawak ng pera kaysa sa mga taong nag-aalok ng mabilisang solusyon sa pangungutang. Kung handa ka nang magsimulang mag-ipon para sa mas magandang kinabukasan, hindi sapat na panoorin mo lang ito. Kailangan mong step-by-step guide para makawala sa mga bitag. Gusto mong maging debt-free bago ang retirement mo? Mag-subscribe ka na sa channel ko, Teacher Timmy Talks. I-click mo na agad ang link, i-like ang video ko at i-share sa lahat ng kakilala mong OFW at empleyado at pati kapwa Pinoy. Huwag ka nang maghintay sa susunod na payday para magsimulang magbago. Simulan mo na ngayon. Usapang kaperahan, usapang pamilya, usapang tagumpay. See you sa next vlog, and this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice. So always choose to be happy. Happy 1st of December, kabayan. Magpapasko na. God bless. Bye.